Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, November 22, 2023. So, nangangamoy reversal si PSE market natin. So, maganda ulit po yung close natin. Kahapon maganda ulit siya. Tapos, nag-close yung index natin ng 0.71%. Tapos, yun, 6,253.18 po yung candle natin. So, medyo obvious na yung breakout ni PSE doon sa downtrend lines na ginuguhit natin sa kanya last time. So ongoing na tayo para mag-retest dito sa 6,300 level. Tapos syempre, yung pinaka-good vibes natin ngayon na sabi natin, mukhang ito na nga yata yung reversal natin kasi meron tayong 1.02 billion na net foreign buy dito sa market po natin. So kanino kaya yung mga black sale na nangyari sa galawan ng ating mga stocks. So karamihan ng mga gumalaw ngayon, syempre, mga blue chips. Ayan, so nangunguna si blue chips natin, medyo naiwan ng konti yung mga small caps na stocks natin. Syempre maliban dito sa dalawang mining natin, si EPX at saka si PX natin, kasi sabay sila na nag-up for today's trading natin. So maraming nangyari na balita, maraming tayong na-post dun sa Twitter account natin. So unang-una yung crypto natin, medyo tinamaan kanina. So nag-drop ng more than 10% si Binance natin kasi uh, parang umamin yata sa di ba? May kaso-kaso yung may-ari ng Binance natin. Tingnan natin yung post mamaya. Yun nga, meron siyang babayaran na 4.3 billion. So, laki nun. So, expect meron munang volatility sa mga cryptos natin. So, nag-drop siya bigla. So, anyway, lumabas kasi yung news. Okay na sana, no? Nasa 37K si Bitcoin, pero nag-drop po siya dahil doon sa negative news. Tapos inisip ko, hindi kaya lumipat yung mga nagki-crypto dito sa PSC market kasi first time nating nakakita ng ganito po kalaki na net foreign buy. Okay? So ito na nga yata yung maagang Christmas rally natin. So ito po yung ating mga trending stocks for today. So nanguna si APX, ayan, nag-breakout na siya. Nag-up, nag-up po siya ng 4.55%. Meron siyang konti, net foreign sale, 92K. So pero good vibes pa rin ba? Ganda ng galaw niya. Double Dragon, diretso pa rin, 1.84%. Parang nag-breakout na siya. So silipin natin, meron siyang net foreign selling naman siya. So ilan ba to? 176K lang naman yata to, malit lang. Tapos si FCG, so nagda-drop pa rin, no? Negative 1.59%. Net foreign buy naman siya, or rather hindi ko nakita yun eh. Iba pala nakita ko may net foreign buy. Yung may net foreign buy si APX, ito si PX. So meron siyang 3 million, di ba? Na net foreign buy, tapos nag-up siya 4.2%. So magaling yung galaw niya. Si dito natin, ayan, so finally, lumaban na rin siya. So nag-reverse na yung direction niya, 4.39%. Meron tayong net foreign buy na 600K lang sa kanya. And then, si A-REITs, nag-drop pa rin to, no? Isa sa mga trending stocks. Pero pinili natin si URC kasi maganda rin yung move niya. So, nag-breakout siya kasabay ng index natin. Actually, siya yung isa sa mga humila ng index pataas at 5.36%. So, maganda siya kasi meron siyang 88.33 million net foreign buying po dito sa market. Ayan. Watch out tayo dun sa mga alaga natin during this time kasi parang good vibes tayo until Friday naman, di ba? Ayan. So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved and then due diligence po doon sa mga stocks na binibili mo naman. Then follow mo ako lagi dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, maganda na ulit manood sa kanya kasi mukhang gaganda yung market natin for the coming few days. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. Open po siya anytime. Meron tayong membership button naman sa kanya. Okay? So check na lang po yan. Tapos sa mga nakasubscribe, salamat ulit sa nanonood dito sa mga trending stocks natin, sa company reviews, yung mga sample trades natin, yung ating mga basic indicators, tapos yung ating mga uh, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga learnings natin sa pag-trade dito sa PSC market. Crypto ko to para sa mga play to earn gains, follow mo na lang. Kaya nga lang, dahil dun sa nangyari sa Binance, so hindi muna natin in-expect na sisipa yung mga crypto natin. So follow mo din ako dito sa social media, dito sa Facebook account para updated ka po sa mga posts or dito po sa ating pinaka-Facebook page. Dito sa Bodega Peak, yung mga articles sa local market, sa US market at saka dito sa cryptos. So check mo na lang po yan. Tapos dito sa money earners po natin, yung ating mga side hustles. Ayan.
So check mo na lang po yan. So tinutuloy pa rin natin yan. Tapos tingin tayo dito sa sa Twitter natin for today. So marami tayong na post eh. Hinahanap ko yung yung pinakasama rin ng index. Wala pa nilabas si Philippine Stock Exchange natin. Ito lagi lumalabas sa akin eh. Si Changpeng Zhao, yung ating CEO ng Binance. Hanapin lang natin yung pinakasama rin ng index. Wala, no? Hindi pa rin natin makita. Wala pa rin si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So ito po yung pinaka big news sa crypto, which is tingin natin magkakos ng negative sentiment for the short term sa mga cryptos natin. Kasi nakita nyo naman, bumagsak yung ating mga crypto kasi magre-resign sa yung ating current na Binance CEO kasi meron siyang kaso at parang guilty ba? Nag-plead siya ng guilty. So yun yung niya, meron siyang babayaran na 4.3 billion, ang laki nun, US dollar plus ewan ko kung meron siyang isi-serve na sentence. So yun yung pwede nating basahin dito sa article na to galing kay Business Inquirer naman natin. So yan po yung pinaka major news sa crypto, mga ka-cryptonatics natin. Okay? So ito po yung mga binenta ng foreigners. Meron pa rin BPI, Metrobank, Security Bank, ASN, CNPF, Costco, DMC, A-REITs, MEG, Globesep, Home, Pure Gold, saka si Robinsons Retail Holdings natin. So ito naman yung mga binili. BDO, MER, DNL, EMI, Green, base Green AC, AGI, Ali Robinson, PLDT, Converge, at saka si dito natin. Okay? Sa Miguel Corporation, top conglomerates, to connect Arca South and Skyway Tollway. Okay? So, ang dami nating Skyway. The board of Abacor Holdings authorized the availment of credit line with Philippine Business Bank worth 500 million peso. So, net foreign buying nga tayo. Ongoing pa rin ba ngayon dito kay Datem o Datem at saka sa Mega World natin. Ayan, so bahala sila dyan. Mag-usap sila. So ito siguro yung mga additional na good news na nagpapaganda. Di ba sabi natin, baba yung inflation ng US sa Pilipinas. Yung palitan ng US dollar. Lumalakas si piso, di ba? Tapos ito, merong pause dahil may hostage deal na magaganap doon sa Israel at saka sa Hamas. Mukhang palalayain yung mga stage ng Hamas natin. Okay? So marami tayong good news na nakikita. Tapos sa AI, kung interested kayo sa mga AI, artificial intelligence, may kwento din to si Sam Altman natin. So tinanggal siya tapos ngayon maraming nagreklamo, binalik din siya. So to return as OpenAI CEO, yung mga gumagamit diyan ng ChatGPT. PX, okay, so ito siguro good news na had signed a 100 million debt facility for its mining project in Surigao del Norte. Ayan, kasi nag-up siya ngayon ng 5%. Nagustuhan ng mga traders natin. So US Department of Justice, Binance allowed transactions with ISIS, Al-Qaeda, Syria, Hamas, and Iran. So yan po yung mga paratang sa Binance natin. Okay? CEO natin o sa Binance mismo. Okay? So GGS, Summit Unit Merbau has completed 13.8 megawatt peak rooftop mounted solar project in Batangas. Top story, property sector, maganda daw, sabi ng call, profits grew faster in third quarter 2023. So trending stocks to kanina. PX, ayan, so okay yan, may good news. Tech reported attributable net income up by 58%. Maganda rin yung earnings. BLL sets fixed interest rate for Series F and G notes. STI, nag-up ba to? 42, tapos ngayon is 20. Wala nag-down. PRC, third quarter is 28.7, naging 199 million. Laki na tinaas niya, grabe. ECBC, 1.8, naging 83.44 million. Ayan, kumita rin siya. Shell PH, cleared on EV charging business. Has ASN and A-REITs bottom out? Parang hindi pa kasi bumagsak pa rin si A-REITs natin. Si ASN, gumagalaw na siya, di ba? So ito, merong mga share buyback ngayon, Robinsons Retail Holdings at saka si Ali. Ayaw pang breakout ni Ali. ABA to sell up to 40% equity interest in Philstar DebBank at 1.5 times adjusted book value. Ayan, so meron siyang capital na lalabas. Sa US market, nag-drop siya kagabi. So tingnan natin mamaya kung ano sinasabi ng futures. BDO, net profits up 35%. Okay, so nakatulong kay PX yung loan.
And then, what does syndicated mean? PSE resuspends 7 already suspended corporations. Correction on Monday's Eric story. Merrimart, ayan, so gumalaw din si Merrimart natin. Tapos yung mga IPO natin. Yung mga stocks natin na nag-PO, yung mga IPO, yung kanila mga performance naman. Okay? So, bottom line, very good. Yung mga news na nabasa natin na doon sa Israel at saka yung 1 billion na pumasok po dito sa markets naman natin. Okay? So guys, yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, investing, trading, sali lang po kayo dito. Kung gusto mo mag-support, pwede rin naman po dito sa Patreon channel po natin. Okay? So tingin tayo dito sa 2Trade Asia Prime natin. Refresh natin siya ng konti. Tapos pag-usapan natin yung nangyari dito sa market. So nung umaga, medyo matamlay yung market natin. So akala ko nga hindi na to aakyat nung umaga kasi wala din tayo nakitang net foreign buy kaninang umaga. Wala masyado. Negative pa nga yata yun nung nag-start tayo. Pero second half, umarangkada na yung market natin. So meron na rin tayo nakita na 1 billion, no? So 800 pa nga to nung pre-close, 800 million. So na tinulak na rin siya ng 1 billion. So panalo dito sa trading natin for today si URC kasi nag-up nga po siya ng 5.36%. So sumipa din si Monde 4.73%, si Converge 3.87 and then si pabalik na si SCC 2.51%. Namula si Metrobank 1.5% and then the rest mapula siya pero maliit lang naman, less than 1%. Ayan. So majority po ng blue chips maganda yung galawan. So pangalawang araw na natin na napapansin na yung blue chips natin is gumaganda yung galawan. Sabi natin, hopefully ito na talaga yung rally na inaantay natin from, di ba, nung sabi ko last year, October, November, December, January. Pero medyo late tayo. So eto, magkakatapusan na. Ngayon pa lang natin nakakita yung pattern ni PSE na gusto niyang magkaroon ng rally naman. Okay, so 0.71% up yung index. So maganda, 6,253. 50-50 tayo dito sa foreign at saka local participations. So yung mga small caps, kung napapasin nyo, bibihira yung pumipitik ngayon na nakikita natin. Mas maganda yung galaw ng blue chips, di ba? Kasi nandun yung foreign buy natin. Pero magkano din siya, magkakaroon din ng shifting. Once okay talaga yung market natin, susunod ulit yung mga individual na stocks naman natin. Hopefully. Ayan. So ito yung ating mga winners for today. So marami dyan is Penny. Yung mga isang pitik lang is 10%. Si San nag-up ng 6.67. Baita 6%. URC. So siya yung humatak. Monde nabuhay. Dito nabuhay din 4.39%. PHR 4.3. Converge nga. Si Merrimart ayan nabuhay din 3.85%. SSI 3.32. Tsaka si SEC natin, 2.51%. So dito sa losers, sino ba? Penny Stocks, MRC, ayan, binawi niya. 5.23%, PHA, wala na tayong magandang news kay PHA. 4.21%, si LAN, minus 3.9%, si Green, minus 3.5%. Alam ko, berde si Green umaga, nag-close din pala siya red. Plus, minus 2.74%, Alter, minus 2.38%. Okay? So yun po yung galawan natin dito sa market. Hopefully may contagion yung net foreign buy na nakita natin sa ibang stocks natin bukas. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ni PSE. So ang ganda na. Gumaganda na po yung itsura. Hopefully makabuo tayo ng bagong high. Kasi wala pa naman hindi pa naman yan high. Ang gusto natin, siguro start ng first week ng December, abot tayo dito sa 6.4. Pag medyo yung index natin sumilip dito sa 6.5, bandang 6.5 natin. So masasabi natin na complete na yung reversal ni Philippine Stock Exchange natin. So ngayon, okay naman, di ba? So breakout nga siya dito sa galawan natin. So ang upcoming na resistance 6.3 at saka dito sa 6.4. Hopefully matuloy yan. Hindi mag-alas sa balutan yung 1 billion na nakita natin sa market natin. Okay? Kasi malaki yun, malaking tulong yun para dumiretso yung market natin. So up na. Lahat ng indicators natin, mukhang maganda yung pinapakita. Hopefully maganda yung Christmas natin. Bumalik tayo dito sa malapit dito sa 6,700. Ito yung sinasabi ko na binabantayan natin na pattern niya last year kasi October, November, December, January, umakyat naman si PSE natin. Kasi kung titignan mo for the whole year,
Hindi naman siya natuloy dito sa bandang baba. Parang may malaking channel dito si si PSE natin. Okay? So tanggalin ko muna yan. Too early. Optimistic lang tayo ngayon kasi ngayon lang natin nakita na um, magkaroon tayo ng ganyang kalaki na net foreign buy for the longest time dito sa market natin. Okay? So tingin tayo dito sa bandang US. Mukhang green naman yung futures. Nasdaq 0.01, Dow Futures 0.07 at saka si S&P is 0.04%. Ayan. Kahapon, nag-pullback sila. European market, medyo mixed tayo, no? Pero mas marami yung berde. Yan. So dito man sa bandang Asia, laglagan pala, oh. So maganda pala nangyari sa atin kasi dito sa buong Asia, laglagan siya. May mga berde, pero maliit lang yung values niya. Ayan. So isolated yung yung galaw natin dito sa market. Yan. So tingin tayo sa crypto. Ito medyo battered yung yung crypto natin, especially si Binance kasi nag-drop siya kanina ng 12% ba? Umabot ng 12%. So ngayon, si Bitcoin nag-pullback ng 37K. So naging 36.6. Si Ethereum natin 2K. Tapos ito si Binance 250, mga 250 yata to kahapon. So nag-235. So nag-drop siya and then ngayon bumawi siya ng konti. Pero drop pa rin siya ng malaki. Negative 9.69%. So marami siguro nagulat dito kasi lumabas yung news na yon na magpi-plead ng guilty nga yung ating Binance doon sa ina-accuse ng nag-imbestiga sa kanya yung Securities Commission doon sa bandang US po natin. Okay? So dahil dyan, makita mo naman dito, majority ng crypto natin is nagpo-pullback po sila. Ayan, so negative 5%. Ba, meron ng berde ah. So may mga berde dito pero majority is laglagan and then tinamaan nga po si Binance natin. Ayan. Kung meron kang Binance, ramdam mo yung yung drop ng market po natin. Okay, so balik tayo dito. And then, pag-usapan natin yung ating mga trend stocks. Unahin natin si APX. Wala akong nakitang catalyst kay APX ah. So, earning-wise, okay naman siya. Pero ayan, natuloy na yung breakout niya, no? So, kung body to body ang usapan na, so meron siyang breakout dito. Ayan. So, hindi masyadong obvious yung gagawin niyang breakout na galaw. Pero meron siyang pattern na nagko-contract yung pattern niya, di ba? Tapos nagkakaroon ng higher low formation. Yun nga lang kasi, mahirap matansya kasi puro red yung majority red yung candle natin. Pero nag-breakout na rin siya. So ngayon, titingnan natin is retest na dito sa 2.9. So medyo bullish pa tayo. Kasi pag clean on ko to, dyan yung pupunta yung pinaka-resistance niya. Ayan, lagay ko dito. Ayan. So sakto naman siya, di ba? Papunta dito sa 2.9. So yung overall picture niya maganda kasi nabawi na niya yung mga pullbacks na ginawa niya last time. Ano bang good news natin dito? Si PX, meron tayong good news, di ba? May nabasa tayo sa kanya. So, earning-wise, okay naman yata yung earning. Alam ko okay yung earning nitong si APX natin. Ayan. So, hopefully, meron pa siya at mag-breakout pa siya ng additional dito sa 2.8 para 2.9 or mali mo 3 pesos na yung pag-usapan natin kay APX later on. So, okay yung RSI and then nag-start na rin na maging visible yung yung galaw ng MACD formation. Medyo maganda yung yung volume niya ngayon. Meron bang karga to si APX natin? So nag-up siya is 4.55%. Congrats sa meron sa kanya. Meron po tayong net foreign sell pala siya, pero maliit lang. Negative 92.2K. Call CitySec ang buyer and then call CitySec yung ating pinaka-main seller. So pwede bang ganyan or pwedeng dito? Yan. So depende sa tumitingin po kay APX. Pero breakout kasi yung candle baka meron siyang follow-up naman. Ayan. Ito, may follow-up si Double Dragon natin. Diretso yung galaw ng kandila natin. Mukhang gusto pa umakyat nitong si Double Dragon Ang RSI natin is nasa 85 na. So napaka-overbought na si Double Dragon pero mukhang maganda yung yung news sa kanya with regards po dun sa listing sa US market. Although wala pa naman pero syempre pinag-usapan na nakatulong sa kanya para gumalaw yung price action. Meron din siyang may volume siya. Tapos okay, parabolic yung MACD. Parabolic yung galaw ni Double Dragon natin. Paano pa natin susukatin to? Pwede ba to? Extended Fibonacci. Ayan, tingnan natin. Baka meron naman. Ayan, so sakto ba? O medyo sakto siya dito. Nag-resist sa 8.32. Kung medyo matuloy siya, ang next na resistance is tama dito sa around 8.7. Kasi parabolic yung yung galaw niya. So expect may mga
upsurge ng galaw natin. Maliban na lang kung mag-profit taking bigla dito kay Double Dragon natin. Okay, so ilalagay ko lang dyan 8.7. So, pero not too sure naman kung pupunta siya dyan. Pero based dito sa galaw niya, dito sa volume niya, so parang may gustong puntahan si Double Dragon natin. Okay? So tingnan natin yung kanyang price. Based dito sa galawan, 1.84%. Nag-up siya. Walang foreigners, 176K net foreign sell. FMS, si specialist yata yung buyer dito na. At saka si Pepcol yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So locals yung nagpagalaw dito kay Double Dragon. Support-wise is ito po, yung breakout niya dito sa 8.1 or siguro dyan sa mga 8 pesos. Okay? Next, FCG. Mahina pa rin si FCG natin. So nahirapan siya at malaki yung chance. Magre-retest tayo dito sa 0.6 na lang ilagay natin para psychological yung support natin. So not so good kasi kung sisilipin mo siya, breakdown talaga sa solid na charts natin. Makita mo din sa RSI medyo mahina. So medyo affected pa siya ng dividends. Namigay kasi ng dividendo itong si di ba? FCG natin. Ayan. So wait na lang sa mga meron natin and then watch out natin yung 0.6 na support po ni FCG naman. So based sa kanyang price action, nag-drop siya, negative 1.59, minus 43K net foreign sell. Call Abacus ang buyer and then FMS call yung ating pinaka-main seller. So medyo pa-downtrend pa rin si descending triangle si FCG po natin. And then next si dito, ayan, finally. Dito na ticks, finally So hindi na siya nag-close the gap. Nilalagay ko siya dito sa close the gap kahapon kasi medyo bearish tayo. Ilagay ko na lang muna dyan Ayan. So, no offense dun sa mga meron. Kasi, although nagkano naman siya, nag-pause naman siya. Nasa loob pa rin naman kasi siya ng downtrend channel niya. So, itataas ulit natin yan kapag yung price natin is medyo lumampas na dito sa MA9 or dito sa line na ginuguhit naman natin sa kanya. So, good news para sa mga traders. So, hopefully yan yung bottom niya. Hindi pa masyadong obvious yung MACD. Another green candle, then siguro makita natin mag-start na mag-reverse din yung MACD formation natin. Ayan. So, ang haba na rin kasi ng drop niya. Tapos hindi pa natin nakikita yung bounce, technical bounce nitong si dito natin. Okay? So anyway, good news at least. Nag-up po itong si dito. So based sa price action natin, ano ba yung news ko kanina? 4.39% up siya. 667K net foreign buy. Call FMS ang buyer and then call BPI yung ating seller. Sino ba to? Si PX. Yan, tama-tama. Si PX ang next na review natin. Okay, so yan lang muna. So nag-establish siya ng konti support dito sa 2.2. Ayan, so mali yung hula analysis natin na fill the gap tayo dito sa kanya. So dito pala siya bago mag-gap 2.22 yung pinaka support level. And then itong si PX, so meron siyang lifeline, so may papautang yata sa kanya. So good para sa business niya at least, 'di ba? Meron siyang pondo kung ano mga gusto niyang gawin. Tapos nasa way siya para mag-retest. So meron tayong ascending triangle na pattern na nakikita sa kanya. So watch out na lang kung magkaroon siya ng breakout for the coming few days po. So alam mo naman itong mga small caps na stocks natin is malakas yung sipa kapag nakabuelo. Ayan. So ano pala siya sa long-term picture frame niya. So nagko-conso siya dito sa current position niya. Okay? So kaya maganda makita magkaroon ng mga breakouts dito sa level 3 pesos CPX naman natin. Okay? So based sa price action, gaano kalaki? 4.2%, 3 million and foreign buy. Regis, Citysec ang buyer and then Campos. And Nubla yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si URC. Ano bang good news natin dito kay URC? Pumitik siya bigla nag 5%. O dahil overdue na siya sa technical bounce. Nawala na yung ayan sakto pala kahapon meron siyang breakout ng konti. So nag-breakout siya ngayon, obvious na yung breakout niya. And then nagre-retest dito sa MA 100. So currently resistance yung position niya pero parang gusto pa niya So kasi yung ating net foreign buy may karga itong si URC natin. So nag-up siya 5 point, kaya lang medyo mataas 5.36%. 88 million net foreign buy. Ayun, JP Morgan Namimili si JP Morgan tapos Abacus Star All yung ating
pinaka may seller. Ayan. So hopefully yan yung reversal ni URC. Yung drop naman niya na to, nagkaroon kasi ng mga discussion sa mga tax na naman sa sugar products, di ba? Yung mga sin tax na tinatawag natin. Ayan. So nawala na yung balita na yon, then nakasilip yung tagatulak natin sa kanya. Okay? Talagang binomba siya. So, malaki na yan, 5% para sa blue chips. Kasi yung drop na yan since October, no? So 1 month din siya na nagkokonso dito sa bandang baba. Okay? So dati nag-try siya dito pero nagkaroon siya ng breakdown and then nag-recover din yung kanyang price. Ayan. So anyway, balik tayo sa PSE market. So good vibes tayo sa market hanggat may nakikita tayo na net foreign buy. So siguro mga 3 days normally yung pag malakas yung reversal, mga 3 days yan na sunod-sunod na net foreign buy. So abangan natin yan. Pag natuloy naman yon, so Thursday, Friday, tignan natin. Baka mag-retouch tayo dito sa 6.4. Wag lang lumabas ulit yung yung pumasok na foreigners natin as of this time naman. Okay? So meron tayong abangan na maganda sa PSE market for the coming few days. Ayan. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palab Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo na guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market trading investing. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.